Another day, another vlog, another update tayo. Yormes nandito ngayon sa sa Padre Paura. Of course, syempre. Dahil nililinis niya itong Padre Paura, guys. Kasama natin ngayon. Yan. Padre Paura. So, nakita natin kanina, no? Barangay 670. Tayo, guys. Ito, Barangay 670. Padre Paura. Yes, si Yorme ay personal na binisita at nilinis itong kalakhang Padre Paura. Ayan. Ayan, nakikita natin si Yorme, guys. At napakarami ng kanyang mga kasama. At katuwang yung MTPB at siyempre MMDA. Na kanina nakita natin doon sa bungad mismo ng Rizal Avenue ay may nakita tayong mga nagki-cleaning At yung mga bara-bara ng Imbornal ay pinaayos nila. At may mga heavy equipment pa tayo nakita, guys. So ngayon, ito nga, at makita natin mismo sa may kahabaan, ito Robinson ito. Ayun. At syempre kasama niya si Vice Chi. Si Boss Rapi. Tara't samahan natin sila. So Padre Paura tayo, guys. Asa motor mo? Del Pilar Street na tayo, guys. Ayun, mahaba-haba rin yung nilakad ni Yorme, guys. Mabini Street. So personal na in-inspection ni Yorme, no, yung area. Okay. Lakad. Okay. So yun yung naturang yung takip ay pinapaano ni Yorme.
Habang hahaba pa yan? Mahaba pa po. Para po magsagawa ng regular cleaning activities sa ulan. Naman po natin last week mabigat yung pagbaha dito. Nagkasabay po yung malakas na pag-ulan at kahit dapat na mailabas natin yung tubig. Plus the fact na medyo barado na po yung ating mga dati ng tubig. Kaya po kanina po sa Yorme na siguro po magpapaliwanag na kalininis lang po nila ang isa po ngayon madumi na naman yan. What seems to be the problem then? Siyempre yung solid materials floating everywhere will end up in the city of Manila because then of the tubig. So kung marami ang tubig sa labas, yung tubig niya marami yun, pupunta rin sa amin. But for today, we're just very grateful to MLDA and to the team na tinutulungan kami doon sa aming daily activities na decluttering, clearing of any form of solid materials under our roads. Yung mga drainage natin, whether culverts or pipes and so on and so on. Malaking bagay ito sa mga taga-Maynila. At hindi ito magiging solusyon sa masasabi natin wala nang baha next week, wala, or tomorrow. But it will ease, cushion the level of water, that's one. Second, yung daloy na tubig in a good time after the rainy days ay madaling maipapump out sa labas ng Manila through our Manila Bay. But hindi doon uminto. Isa sa malaking gagawin ng MMDA. Kahapon, Chairman and I went to UST through the effort of MMDA, engage in private properties or areas to participate in development of our drainage or flooding problems in Metro Manila. Hopefully, maging successful yun, mga initial meetings. Although in the past, they have attempted already. But Chairman and your city government is in sync with regards to this type of plan. Now, with regard naman to our public places, Chairman na gusto niyang gawin yung isang aming property doon sa may Remedios, yung Raha Suliman, na maging water catchment bed. At yung circle namin, what we call Remedios Circle. So these are in line with our general master plan, drainage master plan ng City Government of Manila. At natutuwa rin kami na
si Chairman Artes at ang MMDA ay gagawa ng mga drainage system base na sa master plan ng Manila. Kasi katulad ng Quezon City, magkatabi kami, si Mayor Joy, may master plan na rin ng Quezon City. Ang Manila meron na. Pag-uusap na lang yung mga tubo. And that will happen through the leadership of MMDA because this is a interlocal government unit na. So one way or another, it will take time to develop these things. But things are moving on with regard to infusing physical development. So baka mo ba ngayon, water impounding mas tayo talaga maganda? That's the one. It will cushion the level of water. It may solve a particular area's flooding, but it will not solve general flooding area. Talagang flood control project is the solution. Let us not confuse ourselves with what we are doing right now. This is a precautionary cushioning the high impact of load of water na yung what you call downpour, sabi ng mga scientists. Yun, importante yun. Na kahit papaano naman, yung mamamayan makatikip na maibsan yung nararamdaman nilang araw-araw na kinakarap tuwing umuulan. And we know that already we are a tropical country, 8 months of the year, it's gonna rain, and it's getting worse. That cannot be denied. Hindi nga bagyo, bumaba na, paano kung bagyo? So these are the measures that your national government through MMDA and local government of Manila working hand in hand. And I hopefully meron din mga initiative yung DPWH, and I hope by this time they already know how to follow the elementary rule of coordination. Wala po coordination. I hope by this time, moving forward, they will know how to follow elementary rules in working hand in hand to all, not only to Manila, all local government. Pinag-umpis naman po yan ng ating Pangulo na yung mga proyekto, lalo-lalo na sa konsulta sa mga local government. In fact, I received last week lang yung Secretary stated clearly na local governments dahil mas alam nila yung sitwasyon on the ground, sila yung araw-araw na dito sa kanilang locality at alam nila kung yung problema at alam din nila at makakapag-suggest din kung sila na solution. So, yan po ay ayon sa direktiba ng ating Pangulo. Di ba pumping stations or pumping stations mapagana? Kasi parang yung pumping stations mapagana. Well, nagko-coordinate naman kami. In fact, I think 2 weeks ago, yung isa pong pumping station dito sa Paura, doon sa malapit sa Dolomite, napagana at nakita naman namin. May konti siguro adjustments doon dahil medyo maliit yung catchment area. Madaling na uubos yung tubig ng pinapump. Again, problema rin pa rin siguro yung parado yung drainage ko. Yung tubig doon sa pump na ginawa. So, again, i-address po natin. Sa pumping station natin dito sa company na pinahanap natin tayo ng lahat. Yung pong mga pumping stations under po MMDA ay gagawa po yung 71 na pumping stations po natin, nagkaroon lang ng problema yung isa sa nabotas ng isang araw. Yung starter na medyo nasira, medyo lumana rin kasi. Pero agad naman na gawa ng paraan na sa ayos. So, pero the rest, walang problema at gumagana po lahat ng pumping stations. Including about 24 na dito po sa pero yung rainfall tinawag ko kasi naging po ang tinawag pag-ibig It will take time to develop. Physical development takes time. But what matters most is that things are being done.
And ako kasi meron akong simpleng paniwala. In problem solving, first course of action is accepting that there is a problem. If we keep on denying those things, kasi natin. At the same time, magsasakripisyo tayo. So, now, here, as you can see, there's been so many incidents that MMDA, local government unit are working hand in hand. Yun naman ay pinaluludot namin. In fact, with the statement of chairman that the directive of the president to coordinate accordingly, properly, the local government unit when they are going to introduce development in their locality. So that is one thing that kung ako ay ahensya ng gobyerno under the office of the president, that is already a policy. It's a leadership policy. Kaya I think they should follow. Dahil naman tayo, kung matatapos ba ito sa lalong madaling panahon, of course, salamat sa iyo. We just finished it when I assumed office. I had it done, studied in 2022. Natapos siya, itong pag-upo ko, dumating sa lamesa ko. Now we are implementing it, sharing it with the PWH, sharing it with MMDA. Because I, for one, sa city, bigyan mo nga kami ng 500 meters, bigyan mo nga kami ng 1 kilometer. I hope, and the PWH will do the same. Right. Eh, siyempre, kung gagawin mo rin lang naman, doon mo na ipawin sa tama. So at least alam mo, may uuwihan. So it will take time, but it's going to take time. Turn over sa akin, officially. So, ito po, yung drainage master plan po, ito po yung magiging biblia namin, particularly ng national government, sa pagpapasagawa po ng mga drainage dito sa Manila City. So, dapat po sundin namin. Nagpapasalamat naman kami kasi wala kami kakaya ng pananalapi. Ang MMDA may konting savings and they are developing Metro Manila. Hindi naman ito pag Manila lang yung ginagawa na MMDA. But it will ease our expenses developing infrastructure projects that will confront the flooding now. The question is, mararamdaman pa ng taong bayan pagka nakagawa na kami ng 500 meters, 1 kilometers, hindi pa po. Pero sigurado tayo, kapag ang gobyerno nagtuloy-tuloy, sa tatahaking ganito, yung mga apo natin at anak natin napapasok sa eskwelahan and magtatrabaho, maghanap buhay, will not suffer the way we are suffering right now. So we're doing this for the next generation na meron ng direksyon. Ang gobyerno ng Maynila at ang MMDA, I hope, other agencies of the government, national government, will participate in line with this journey. Your update lang doon sa landfill na pagtatapunan ng mga basura. Kasi sabi mo sa Mateo LGU, hindi sila na-coordinate or dito po nila alam ito. No, that's not true, Chairman Andres. No. I really doubt it. Okay. I, for one, not because nandito si Chairman, we were informed. In fact, I'll give you backstory. 2 years ago, dapat sarado yan. Salamat sa isang tao, napakiusapan, in-extend ng 2 years. Now, ngayon, kung sino hindi gumawa ng plano, hindi na natin yung problema yun. But, when I assume, July 1, sinabihan na ako ni Chairman Alves, pare, mukhang matutuluyan ng isara ang Nabotas landfill. Ganun ba? Hindi na talaga may extend. Hindi, anong ginawa namin? Naggayak kami. In fact, nagpunta pa kami sa iba-ibang bahagi ng probinsya looking for our fallback saan kami para maging patuloy na malinis ang Maynila. Then, due to lack of material time, kasi 2 buwan pa lang ako ngayon, so we created in 2 weeks time
our own small transfer station. And we required our private partners to buy new hauling. The word is hauling truck. So that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily collection of garbage, hindi na magamit para dalhin sa sa San Mateo. Kaya we're very happy. Buti naman matanong. It's been a little less than 48 hours. We start with light operation, tapos nagawa na namin yung peak operation. So far, okay. So far. Lahat ng iyan, nakasalalay naman sa transfer station natin. Yung koleksyon ng basura, nakasalalay yan sa transfer station natin at sa landfill kasi hahaba. So these are the next challenge. Kasi yung initial operation, what I am after, Vice Mayor and I, the city government is after, is collectahin yung basura sa kalsada. Yun, immediate. Kasi kundi uwi lang dito sa pinagpagura natin. That is being done right now. The next step is the logistical challenges. Because from a regular 10 kilometer, now you're doing 30-50 kilometers back and forth. So, pero kami naman, in our own little way, nakapaganda na po. But, to state the record straight, everyone was involved. Way ahead. Ako, testigo po. I can attest to what the chairman attested. Nag-usap naman kami. Alam mo, madali naman. So, may isasiyan, approve yan ng national government. Additional volume lang naman. Dinala. Wala, ikaw naman nagtatapon din naman. At additional volume sa mga. Again, nakikipusap ko kahapon sa home Mayor Omi. At kasundo kami na pupuntahan ko siya at mag-uusap kami regarding this. But again, it's within the capacity po noong San Mateo landfill, yung additional volume na dadali namin. But mag-uusap din po kami pumunta rin po kay Governor Jimenez para po mag-usapan din na yung division kasi meron po mas malaki na landfill dyan yung Rizal sanitary landfill. So, just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Oman na may additional volume na dadali doon sa San Mateo landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. Sabi sa naman, nakita mo yung capacity? Hindi naman siya. Ito, without disclosing the area, para lang bumigat naman yung... kaya naman, nandito na eh. Ayoko naman pasinungalingan siya na hindi kami sinabihan. Ayan o, without disclosing, a few weeks ago, naghahanap pa kami ng lilipatan. Ayan. Hindi lang namin sasabihin sa inyo kung saan. It's been, so this is a proof na may nahanap kaming landfill. Kasi wala naman choice eh. But we start ayan kami. Ito yung plan B namin. Kasi, katulad yung tinatanong mo, ito mabulunan na rin yung San Mateo. This is a never-ending story. Parang pelikula nung never-ending. It's gonna be masyadong maraming moving parts, maraming dapat i-consider, and so on and so forth. But we were properly informed. The city of Manila was properly. And on the part naman ng MMDA, we're exploring din other options kasi merong ng dalawang nag-a-apply for accreditation, including CPR. Siyempre, we just have to comply with the requirements. Dalawa po yung nag-a-apply. And we also received the proposal for a waste collection. So, that po yan i-consider and we're planning ahead. Again, sabi nga po niyo, hindi po ito biglaan, hindi po nabulaga, wala po nabulaga. Dahil po
salita. Kahapon, di ba, you went to play Pati? Parang nililat na yung flood control sa project line. So, moving forward, lahat ng flood control project na gagawin within the Metro Manila, kailangan nandito sa project. Dapat po mapasama para po may information ng ating mga kababayan sa sa lahat po ng pagawain. Siguro kapatid sa flood control, kung sa lahat po ng pagawain, yan po ay isang at lahat po pakilitain siya ng pamahalaan may pagawa ng bayan ay inaasahan po ng participant mag-cover through. At ganoon po ay dahil siya ng mga mamamayan, ganoon din po ang local government na with this information, mababantayan na po natin yung ginagawa po ng gobyerno na hindi lamang maayos yung pagpapagawa kung hindi pati na rin yung epekto kung talagang efficient yung ginagawa po. Mayor, same question. Walang regarding po sa pagmamonitor once ma-construct man itong mga project na to. How will you make sure na napapantayan, nakikita maayos yung status, kalidad yung construction, hindi na siya makikinig yung mga kasi basta kami naman yung mga regulatory rules and laws are being followed, we're happy. In fact, kahapon, di ba, nag-file na kami ng kaso. I think it's the first time in the country na local government nag-file na ng kaso sa mga to. O susunod, may gagawin pa kami na maiihi sila. Pag hindi talaga sila nakinig, wala naman kaming recourse but to protect the interest of our people. In this case, the people of Manila. At the end of the day, that is our objective. Our interest. Parochial ano to, attitude. No? May interest ang mamamayan namin. Habang kami naman nakikilahok sa mga pagawain ng national government. Put proof. Remember yung DOTR, pumasok na sa Manila, yung live sa awa naman Diyos, salamat. O the very next day, nakuha nila yung lono or letter of no objection. You know, that's a blanket authority. Of all the other regulatory, yun ang pinakamahirap makuha sa isang lokal na pamahalaan. Just to show, mukhang tama naman ito, makikinabang ang taong bayan dito. O then so be it. Ganun din ang magiging attitude namin. Basta kami, we will work hand in hand, we will protect the interests of our people. Those who are violating will not be welcome in the city of Manila. In fact, we'll go after them within the legal framework. Thank you. So yan natapos ang press con guys ni Yorme dito sa Padre Paura. So sasabayan natin sila no sa magsaysay sabayan natin sila.